Bukang Liwayway ni Sherlyn L. Milyare. Inspirational Romance. Tulungan mo ka, Isaac. Pakiusap. May nakapasok sa tinutuluyan kong bahay. Mag-isa lang ako dahil umuwi ang iba kong kasamang nangungupahan. Nanginginig na saad ni Pauline habang hawak ang kanyang telepono at tinatawagan ng kanyang nobyo. Paulina, san ka? Mapapasa akin ka rin sa wakas. Tumatawang saad ng isang lalaki habang hinahanap si Pauline. Habang papalapit ang mga yabag nito, ay siya namang pagbilis ng tibok ng puso ni Pauline. Kumuha naman ng pwedeng ipamalo si Pauline at mahigpit niya itong hinawakan. Nandito na ako, Pauline. Nasaan ka na ba, Isaac? Nanginginig na nagtatype si Pauline sa nobyo nitong si Isaac. Habang takot naman si Pauline sa kanyang tahanan, si Isaac naman ay mabilis na tinatahak ang bahay na tinutuluyan nito. Malapit na ako. Huwag ka nang matakot. Tugon naman ni Isaac dito upang mas kumalma si Pauline kahit siya ay nakakaramdam na rin ng kaba. Pauline, nandito na ako. Si Natoy, ang lalaking pinaka nagmamahal sa'yo. Muling sambit ng lalaki habang hinahanap siya nito. Napahawak sa kanyang dibdib si Pauline nang maramdaman niyang binubuksan na ang pinto ng kwarto kung saan siya naroroon. Nagsimula itong magdasal habang mariing nakapikit. Nakagulat na lamang ito nang bumukas na ang pinto ng kwarto. Nandito ka lang pala, Pauline ng buhay ko. Pinahirapan mo pa akong paghanapin, ha? Wika ng isang lalaki at agad na hinawakan ng braso ni Pauline. Tulong! Bitawan mo ako! Pagmamakaawa ni Pauline habang pilit na inaagaw ang braso na hawak-hawak ng isang lalaki. Tigilan mo na ako, Harvey. Pakiusap. May iba akong mahal. May kasintahan na ako. At hindi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi yan totoo! Bawiin mo yung sinabi mo. Ako lang ang dapat ang nasa puso mo. Bulyaw nito at mahigpit na hinawakan si Pauline sa kanyang leeg. Mahigpit na hinawakan naman ni Pauline ang kanyang hawak-hawak na pamalo at sa kabuong lakas na ipinalo sa ulo ni Harvey. Agad na napabitaw sa pamalo si Pauline nang makita ang nakahandusay na si Harvey na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Pauline! Gulat na saad ni Isaac at agad na lumapit sa kinaroroonan nito. Hindi ko sinasadyang nangyari, Isaac. Hindi! Umiiyak na saad ni Pauline habang nanginginig na pinagmamasdan ng kanyang mga palad na punong-puno ng dugo. Maligo ka! Bilis! Bakit ako maliligo? Basta maligo ka! Sundin mo na lang ako, Pauline. Pakiusap. Muling utos ni Isaac dito. Agad naman itong sinunod ni Pauline. Nanginginig itong nagbuhos at nagpuskos ng kanyang buong katawan, lalo na ng kanyang palad na namantsahan ng dugo ni Harvey.
Habang naglilinis ng katawan si Pauline, ay inililipat naman ni Isaac ang ebidensya upang siya ang lumabas na may kasalanan sa pagkamatay ng taong humaras sa kanyang nobya. Habang nagbibihis ay nakarinig ito ng ingay at tunog ng sasakyan ng pulis. Kaya naman agad-agad itong nagbihis at lumabas ng banyo. Teka lang po, saan niyo dadalhin si Isaac? At bakit po nakaposas ang kanyang mga kamay? Sunod-sunod na tanong ni Pauline sa mga pulis habang naglalakad ang mga ito sa sasakyan ng pulis. Huwag mo na akong alalahanin, mahal. Ayos lamang ako. Ako pa ba? Ako nang bahala dito. Huwag ka nang sumunod sa estasyon ng pulis, ha? Nakangiting saad ni Isaac habang nakatingin kay Pauline na wala pa rin naiintindihan sa mga nangyayari. Umamin po siya sa nagawa niyang pagpatay kay Mr. Harvey. Tugon ng isang pulis habang naglalakad papunta sa sasakyan nila. Ano po? Pero bakit? Takang tanong ni Pauline. Napatingin naman ito sa nobyong si Isaac na umiling at ngumiti lamang ng pilit. Maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kayang-kaya ko ito. Ako pa ba? Magaling ako, hindi ba? Maayos ko ito. Muling sambit ni Isaac kay Pauline. Niyakap naman ni Pauline ng mahigpit si Isaac bago ito pumasok sa sasakyan ng mga pulis bago umalis. Makalipas ang ilang araw, pinatawan si Isaac ng ilang taong pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Mr. Harvey na kung saan ay may malakas na pagnanasa sa nobya ni Isaac na si Pauline. Sobrang paghihinagpis ang naramdaman ni Pauline sapagkat hindi kinakaya ng konsensya niya ang nangyayari. Sapagkat alam niya sa sarili niya na siya ang may kasalanan at nakapas lang kay Harvey. Ngunit ayaw naman ni Isaac na makulong si Pauline. Kaya naman inako nito ang isang kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Huwag na huwag kang aamin. Alam kong hindi mo kakayanin sa loob ng kulungan, mahal. Pasensya na at maraming taon ang masasayang na hindi kita makakasama, mapapasaya at maaalagaan. Wika ni Isaac habang nasa visiting area ang mga ito. Minamasahin naman ito ang kamay ni Pauline habang may nakalagay sa kamay niya na posas. Huwag kang humingi ng pasensya, mahal. Ako dapat ang nasa kalagayan mo ngayon at hindi ikaw. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Mahal kita eh. Mahal na mahal. Lumipas ang mga buwan at araw-araw dinadalaw ni Pauline si Isaac sa kanyang kulungan. Ang sarap naman ng pagkain niluluto mo, mahal. Pero, hindi ba't may trabaho ka? Baka nakakaabala na ako sa iyo. Hindi ka nakakaabala dahil ang buhay ko ay ikaw. Mahal, lahat gagawin ko, makasama ka lang. Mahal kita. Biglang saad ni Isaac at mahigpit naman siyang niyakap ni Pauline. Mahal na mahal din kita. Nakayakap na saad nito. Ganoon lamang ang naging setup ng dalawa. Habang tumatagal, ay tila naging normal na sa kanila ang magbanding sa kulungan kung nasaan si Isaac. Hanggang sa isang araw, nabigyan ng pagkakataon na makalaya si Isaac. Habang abala sa trabaho si Pauline, ay may tumawag dito at agad siyang dinala sa simbahan. Mag-aano tayo dito? Makikipagkasalan lang ako sa'yo. Ha?
Anong pinagsasasabi mo? Ay no, naghihintay na ang mapapangasawa mo. Wika nito at agad na tiningnan ang nasa may altar. Isaac! Masayang sambit nito at agad na tumakbo papalapit dito at sinimulan na rin ang kasal ng dalawa. Kapag nagmahal ka, lahat makakaya. Basta't may bukang liwayway na sumisilay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa.